Kasi kahit hindi kayo nag-go, basta i-go nyo na rin. Pilitin nyo mag-go kasi kadalasan nasa gitna ng photowalk yung makakaramdam kayo ng kagaya ko. Bali yun ang unang step ko, di ba? Magbanyo. Tapos nung ang bala ko sa photowalk ko, isisimula natin sa cathedral. Tapos nung nasa kalahati na ako pupuntang cathedral, malayo yung cathedral eh. Bali nasa kalahati na ako pupuntang cathedral, dun na ako na go, feeling ko nag-go na ako. Tapos si Jaling B nasa labas pa. So kailangan ko uli bumalik sa labas. Tapos balik ako dito sa loob para magsimula ng photowalk ko. Take lang ng take. Kung naglalakad kayo, habang naglalakad, shoot kayo na shoot. Kasi minsan yung mga magagandang kuha is minsan accidentally. So, ang mangyayari niyan, shoot lang kayo na shoot. Tapos kung ano yung magustuhan nyo, yun na lang piliin nyo. Para hindi masayang oras for free. Pwede kayong kumuha ng model. Mag-approach lang kayo ng maayos sa model na gusto nyo makuha. So, alam mo means pwede pa kitang puna, isang shot lang. Ganun pa. Tapos lagi kayong nakangiti. Kasi pag nakasmile kayo, yung mga makakausap yung tao, yung mga papakayag agad sa inyo yan kasi ang bait nyo eh, parang ang bait ng dating nyo eh. Pero ako na naman, exemption to the rule na naman kasi lagi ako ganun yung mukha ko din eh. Nahanap-hanap ko din yung mukha ko minsan. Pag take na kayo, usually mag-isip na kayo ng subject. Ako, iniisip ko, lifestyle, kailan maambon ngayon eh. Walang masyadong tao. Tapos linggo. Tapos kanina nga, meron sa likod ko. Pang-run. What? Nagulat. Pang-run. What? Hindi, pang-run. What? O basta takbuhan, alam nyo na yun. Kayo din eh. Tapos, nagulat ako, tatakbuhan sila. Ang dami nila. Sabi ko, nasa likod ko pala sila lahat. Sabi ko, pinatabi naman ako ng mama, sa mga bait naman. Kuya, tabi ka. Guardia Civil yung kala ko may bayonetang patay-patay na lang ako dun eh. Di ba nga kung tusok-tusok na lang ako nun. Hindi ko na maalam eh. Mali ko, magtitake kayo ng shot. Kiklik kayo. Tapos kukunin nyo yung background ko, pipicturean nyo. Ang usually kinukuha nila dyan malayo. So, ang gagawin nyo naman, huwag yung obvious na makikita yung lagi na lang nakikita ng tao, yung iba namang angulo para pag dumating sa kanilang image, kakaiba, iba yung dati, iba yung angulo mo, mag-worm's eye view ka dyan, mag-quarter ka na medyo naka-foreshorten yung mga Ang last kong tips sa inyo, ang photowalk ay masaya. Umiti kayo lagi. Alisin nyo yung problema nyo sa katawan nyo. Kasi hindi kayo makaka-take na magandang picture kapag ang mabigat yung art nyo. Hindi kayo makakapag-conceptualize ng mga magagandang angulo. Sabi nyo, ang gulo-gulo na din eh. Ganon. Kaya dapat, lagi kayo nakangiti. Pag naglalakad, daanan nyo yung hindi dinadaanan ng tao. Kasi may mga bagay doon na hindi nila nakikita. Hindi kayo makakita. Huwag lang kayo masyadong papasok ng mga skinitis na, tas medyo dangerous moves na yung gagawin nyo. Alamin nyo pa rin yung safe, pero alamin nyo pa rin yung mga hindi dinadaanan ng tao. Kung kaya nyo pagsabayin yun, very good kayo. Mag-start na tayo. Unahin natin ang cathedral kasi ito ang sikat, ito yung lagi nakikita. Pero hanapan nyo siya ng angulo na hindi nyo pa nakikita sa magazine. Hanapin nyo yung may establish nyo pa rin na siya yung cathedral, pero ibang angulo naman. Iba't ibang angulo. Kunan nyo ng iba't ibang angulo ang isang image, isang subject para makita nyo kung nasa ba yung maganda ko, nasa ba yung pangit ko. Pwede nyo rin gamitin ang rule of 3.
Rule of third. Kasi ang rule of third ay ganito. Halimbawa, isang frame. Isang frame yan ha. Hati mo siya ng dalawa. Tapos dalawa ulit ng horizontal. Pwede mong ilagay dito sa box yung top ng tapos bali may kita yung clouds naman dito. Kaya lang walang clouds ngayon eh. Mahirap kunin yung clouds ngayon. Madilimlim, makulimlim. So, ang gagawin natin is maglalaki tayo ng very very light sa aperture. Ganito kasi nag-work yan. Halimbawa, ito yung DSLR nyo, ito yung lente nyo, lente. Yung aperture, yung laki ng buka niya. Laki ng buka ng lente. So, pag malaki ang buka ng lente, ganyan buka ng lente, maraming ilaw ang papasok, di ba? Pero pag nakaganyan yung buka ng lente, konting ilaw lang ang papasok. Ang shutter speed naman is gano'n siya gano'n kabilis pag open, gano'n siya kabilis pag open. So, mas matagal na exposure, ganyan lang yan. 2 seconds, nakaganyan lang yan. Ginagamit yun pag night shot, mga night photography, mga ganyan. Tapos, malaki ang buka, matagal ang sara. Okay? Tapos yung ISO nyo, triangle kasi yung ISO, yung aperture, tsaka yung shutter speed. Ibabase mo yung tatlong yun, isang triangle na mag-contemplate sa isa't isa, yung magandang kombinasyon ba. Use contemplate in sentence. Alam mo, masarap ng handa nyo, kaso contemplate. Pero ako, ang ISO ko, nilalaro ko lang hanggang 300 lang. Kasi pag tumaas ka na ng ISO, nagkakalos yung image. Ay parang hindi ko naman bet. So gawin nyo lang kung anong gusto nyo. Maglaro, paglaruan nyo exposure nyo, paiba-iba. Ano kayang maliit butas nito? Ano kayang malaki butas nito? Eh kayo naman masusunod eh. Diba? Gawin nyo na lang. Tapos kasi yung mga baguhan, kagaya ko, inaano namin yan, tawag dito, sinusulat pa kung anong exposure ko sa ganito, exposure sa ganyan. Kaso, nakalimutan ko naman yung ballpen ko. Huwag na lang magsulat, di ba? Dumadami na naman yung tao, kaya dapat magsimulan tayo. Simulan natin sa Manila Cathedral. I-set nyo muna exposure. I-set nyo muna exposure na gusto nyo. Tapos pag nakuha nyo na, shot na lang na shot. Shot na shot. Kaya hindi nyo makuha yung buong simbahan, kahit portion lang. Okay na yun. Basta malalaman mo pa rin na cathedral yun. Kinukunan mo. Okay, kung yung artist na approach sa kanya is bahala ka na, kaya mo na yan. Tanda ka na din eh. Napatras ako kasi biglang umambon. Medyo malakas siya kaya umatras muna ako kasi bawal tayo mabasa ng ulan kasi maglalakad-lakad pa din tayo mamaya, di ba? Ang dami nating electronics na dapat anuhin din eh. Kaya huwag kayo mabasa para maingatan yung sarili nyo. Pag naingatan nyo yung sarili nyo, hindi very good na naman. Kagaya nito, nakaset na ako ng exposure ko, shoot na lang ng shoot. Kaya lang, biglang lumakas yung ulambon na ulambon. Kaya magpapahinga muna tayo papahinga. Tapos mamaya, pag medyo tumila na, go ulit tayo. Okay? Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo na daanan nyo hindi dinadaanan ng tao? Yung walang dumadaan ng tao kasi pag walang dumaan dyan, di ba kanti yan? Dadaanan ko, di ba walang tao? Malinis, magpo-photowalk tayo dyan. Ibang ruta tong dinanong. Kasi yung kanina, dire-diretso lang yun eh. Sa isang kaliwa lang. Kaya hindi ako naligaw. Ito,
hindi ko alam yung daan dito, kaya sigurado maliligaw ako, di ba? Eh, wala naman akong pakialam. Pag kayo ay pag naliligaw kayo dito sa Intramuros, lagi lang kayo magtanong dun sa Guardiang Sibil. Laging alam niya ng daan, laging mabait, laging nakangiti. Pwede nyo na siya picturean kasi mabait yan. May papapicture nga sa akin, hindi ko pinicturean eh. Salbahay ako eh. Gamitin nyo rin sa photography yung lines and shapes. Kagaya nito. Kulay yellow, lines ang tawag dyan. Tapos sa dulo niya, merong subject, di ba? Gamitin nyo yan. Pwede nyo padaanin muna yung subject, tapos kumuha kayo, or dandun yung subject habang kumukuha kayo. Ito mga puno sa gilid, ang tawag dito, repeating objects. Yung mga posting yan, repeating objects yan. Tapos, ito nyo, naka-perspective sila, di ba? Ang ganda niyan. So, ay may dadaan pa. Hintayin mo natin makadaan silang lahat. Hintayin nyo muna makadaan yung mga dadaan para malinis yung repeating objects nyo tsaka yung lines nyo, ha? Okay. Very good na kayo. Pasensya na po kayo, ha? Maulan talaga. Nagpo-photo naman tayo eh. Pero, ang ulan, hindi ko na kayo susunod na lang. Gagaulitan ng mga video para sa inyong lahat. Basta mag-follow lang kayo sa akin. Mag-subscribe na rin kayo para very good. Diba? Pero habang nakaupo tayo dito, sabi ko nga sa'yo, diba, ang magagandang subject, minsan hindi mo naman talaga yung hinahanap, bigla na lang dumarating sa'yo. Bigla na lang dumarating yung magandang object. Ikaw na nga, magandang subject. Ikaw na lang ang bahala kung paano mo yun i-present. Paano mo siya makikita paano siya i-present, tapos makikita siya ng tao. Kung maganda, very good. Sa inupuan ko, umulan, pero hindi siya masyadong malakas kasi may tabing ako. Ngayon, yung bigla na lang may bumagsak na dahon. May bumagsak na dahon sa tabi ko. Ano ibig sabihin nun? Para sa akin to, hindi ko kayo makita. Asan ba kayo? Yan. Kagaya ngayon, may bumagsak na dahon sa tabi ko. Hindi ko yan pinwesto, hindi ko yan inilagay na maayos, basta lang dumating siya. Ibig sabihin, para sa akin talaga yan. Tapos ngayon, ikaw na lang ang bahalang mag-present. Ikaw bahalang kumuha ng angulo kung paano mo siya makukuha. Kita ng tawas ganyan. Pero what if kung titingnan mo siya ng pagganyan? Naalala mo yung repeating objects, yung lines? Ayan siya sa harapan mo. Pwede mo na yan gamitin. Yung mga basang ganyang sahig, ginagamit din nila yan eh. Yung pagiging shiny ng sahig. Pag umulan, di ba magiging shining kalsada kasi parang nahugasan. Yung shine effect niyan, ginagamit din yan ng mga photographer. Kasi naiiba yung texture ng baba sa itaas. Tingnan nyo itong ibaba, basa. Yung itaas, tuyo. Pwede magkaiba sila. Pwede very good ka.